Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video, ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas ang kagawaran ng transportasyon na suriin muli ang mga kasunduan sa pautang na nilagdaan ng kanyang predecessor sa China para sa mga proyektong RILES na nagkakahalaga ng $4.90 billion ayon sa pahayag ng isang opisyal noong Sabado. Sinabi ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez na ang mga kasunduan para sa Official Development Assistance Loan sa tatlong proyekto ay itinuring na inurong matapos na hindi kumilos ang gobyerno ng China sa mga hiling na pondo ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin ni Chavez na kinukonsidera rin ang iba't ibang mga opsyon para sa pondo ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 276 billion pesos ng Pilipinas. Ang Subic-Clark Railway Project, ang Philippine National Railways South Long Haul Project at ang Davao-Digos segment ng Mindanao Railway Project. Isa sa mga posibleng alternatibo ay ang paggamit ng pribadong pondo sa pamamagitan ng public-private partnership ayon sa kanya. Sa pagtugon sa balitang ito, isang opisyal ng China na hindi pinangalanan ay nagsabi, "Pwede kong sabihin na magpapatuloy ang kooperasyon ng China at Pilipinas sa mga RILES. Bukas para sa usapan ang China at Pilipinas." Sa kasaysayan, may malawak na sistema ng RILES ang Pilipinas, abot sa higit sa 1,100 kilometer bago maganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit noong 2016, mayroon na lamang 77 kilometer ng operasyonal na RILES malayo sa mga kalunsuran sa ibang bahagi ng Asya ayon sa datos ng gobyerno. Nagsimula ang mga negosasyon para sa mga proyektong RILES noong 2018 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Ipinagpatuloy niya ang mas malapit na ugnayan sa Beijing, pansamantalang iniwan ang matagal ng alitan ukol sa teritoryo sa South China Sea bilang kapalit ng malalaking tulong pinansyal, pautang at pangakong pamumuhunan, lalo na para sa kanyang programa sa infrastruktura. Bagamat mahigpit na ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pagtitiwala sa soberanya ng bansa, kanyang inilahad din ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ugnayan sa China sa iba't ibang sektor. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.